Meron na namang binigay na bagong impormasyon ang ating bubuwit, mga kababayan. Tungkol pa rin po ito sa paggigipit sa ating pangalawang Pangulo. Hindi ho sila makontento, mga kababayan, dito sa impeachment na ikinakasa nitong mga iilang mambabatas. Sa bagay, na basura, mga kababayan, o ipagpapaliban. Kaya ngayon, nakaisip po sila ng bagong gagawin ho nila, mga kababayan. Laban pa rin po ito, syempre, sa ating pangalawang Pangulo. Ito ho, ibinigay lamang sa akin. Screenshot po ito ng conversation pa rin nila, mga kababayan. Ano ho? Maaaring totoo ho ito, o maaaring hindi. Pero, malapit na po ito maganap, mga kababayan. Ito ho ang sabi, ilalagay ko na rin dyan para mabasa nyo ho. Ayan napakaikli lang naman, June 9 daw, ikakasa ang malaking rally against BP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ito ang nakakagulat, malaki ang pondo na binuhos nila Tamba gamit ang mga alagad ng NPA at RISA, mga kababayan. Malaki ho ang pondo. Pinondohan talaga, mga kababayan, itong planong pagpapatalsik, pagpapa-impeach, o kung ano man ang plano nilang gawin sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara. Sa bagay, matagal na naman ng usap-usapan na kung di ako nagkakamali, nasa 50 billion ba yun? Ganun kalaki ang inilaang pondo para lang mapa-impeach ito si Inday. Takot na takot sila kasi malapit na 2028, mga kababayan. Hanggang sa ngayon, front runner pa rin ang ating pangalawang Pangulo sa darating na 2028 kung sakasakaling tatakbo siya sa pagkapangulo. Front runner, walang ibang makakatalo niyan, mga kababayan. Kundi sigurado na ho tayo mananalo yan sa 2028. Kaya ganito ho ang ginagawa nila ngayon kay Inday Sara. Maliwanag po ito, mga kababayan, na natatakot lamang ho talaga sila na makakatunggali nila si Inday Sara sa 2028. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila yung impeachment na yan. Kapag ka natuluyan talaga ma-impeach si Inday, hindi na ho siya makakahawak na kung anumang mga posisyon sa gobyerno. Magiging flower na lang siya. Papayag ho ba tayo niyan, mga kababayan? Mabuti na lang po ipinagpaliban o ibinasura muna itong impeachment kay Inday Sara. At ayon na nga rin sa batikang senador na si Drilon, malabo na talaga matuloy ang impeachment. Kaya eto kung ano-ano na ho ang ginagawa nila. Nakakatakot ho itong gagawin nila sa June 9, di umano, mga kababayan, Bakit? Hindi ho natin alam kung ano ang drama ang gagawin ho nila dito. Nakakatakot ho ito. Maaaring kayo meron ho kayong mga idea. Katulad ng sa Mendiola, diba? Ano nangyari doon? Di ba drama di umano yun? Para lang, alam nyo na, manatili sa pwesto ang itong isang tao. Maaaring ganun lang, pero hindi tayo sigurado dyan. Hindi rin tayo nagpaparatang. Pero, maaari hong gawin yan, mga kababayan. Di ho ba? Nakakatakot ho ito. No? Pero, dalawang lugar ho ang pinag-iisipan di umano nila ngayon kung saan ito gaganawin, itong June 9. Pwedeng sa Mendiola at pwedeng sa EDSA Shrine naman. Yan lang po ang pinagpaplanuhan kung alin dyan sa dalawa. Ngayon, sa June 9, mga kababayan, kung totoo man ito, na gagawin talaga nila ito, malakihang rally laban sa ating pangalawang Pangulo, mag-antabay ho tayo sa mga lugar na yan. EDSA Shrine at saka sa Mendiola. Kung wala, hindi na ako maniniwala dito sa aking bubuit. Hindi na ako maniniwala dito, mga kababayan. Pero, para sa akin, malabo ho kasing hindi ho ito totoo. Bakit?
Dati ho siyang parang si Ka Eric ba, ganun. Dating kadre si Ka Eric, ganun. Parang ganun ba, dati siyang nasa grupo nila, ayan, lumabas, nagising, nagbalik loob sa pamahalaan, ayan. At eto ngayon, meron pang mga contact siguro sa loob, kaya nalalaman niya, etong mga galawang ganito, mga kababayan. Laban pa rin po ito sa ating pangalawang Pangulo. Nakakatakot ho ito. Kaya kung meron ho kayong mga oras sa mga araw na yan, itong June 9 nga, mga kababayan, ako pumunta talaga ako, pero hindi ako makikihalubilo sa kanila. Hindi ako didikit. Distansya, malayo lang. Yung bang makikita ko lang kung ano yung mga ginagawa nila, at least kung meron mang mga drama na mga magaganap, nakuhahanan po natin ng video. Plano ko lang naman yan, mga kababayan, pero maghahanap pa ako ng isang makakasama ko, yung matapang-tapang. Sana mayroong sumama sa atin. Okay, yan po ang info sa akin ng ating bubwit, mga kababayan. Dumiretso na po tayo dito, mga kababayan, sa napakalalaking problema pong kinakaharap ng ating bansa. Unahin ko po ito, nakakahiya ho ito, mga kababayan, Sobrang nakakahiya ho ito. Grabe. Nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo. Nangunguna. Congratulations, Yor. Ano kaya ito? Ito na. Sa mga bansang mapanganib, mga putragis, nakakahiya nga. Mapanganib para sa seguridad ng turista. Batay sa pinakabagong inilathala ng comparison online platform sa Hello Safe, mga kababayan. Hindi na po natin babasahin itong kahaba-haba po na balita nitong balita dahil nauunawaan naman po na natin. Ulitin ko pa, lagapak ang ranking. Kita nyo na, Pilipinas, pinakadelikadong bansa para sa turismo. Ayon po ito ng sa Hello Safe, mga kababayan. Kaya naman pala lagapak ang ating turismo, mga kababayan. Bilib na nga lang ako dito sa mga ibang foreigner na nakikita ko, kasabay ko sa mga flight, sa mga palipara na meron pa rin parang mga foreigner na namamasyal sa ating bansa sa kabila ng mga balitang ito. Pero paswerte, kahit paano may mga pumapasok ng mga foreigner, pero lagapak na nga, mga kababayan, dahil nga ayon nga dito sa ginawang survey nitong Hello Safe, lagapak ho ang Pilipinas. Pinaka delikado para sa mga turista. Ayan. Yan po ang yan po ang achievement ng Marcos administration. Lagapak ang Pilipinas. Kinatatakutan. Delikado ito. Baka magtuloy-tuloy ito, mga kababayan. Madamay pa kung sino man susunod na magiging Pangulo ng ating bansa. Ayan, tanong kung bababa itong mama. Di ba? Ito pa isa. Daming problema ho Napakaraming problema, pero inuuna ho nilang yariin itong ating pangalawang Pangulo na maganda naman ang ginagawa. Di ko maintindihan. Imbis na unahin itong kahirapan, itong katulad dito, itong pagiging lagapak ng Pilipinas dahil isa sa pinakadelikadong bansa sa buong mundo para sa mga turista, noona pa nila yung impeachment ni Inday. Anak ng patola talaga. Ito pa. Naku, mas lalo na ito, mga kababayan. Natalakay ko na ito nung isang araw. Ayan, ang sabi, lalo pang tumaas ang utang ng Pilipinas, mga kababayan, sa 16.7 trilyon nitong pagtatapos ng Abril ayon sa Bureau of the Treasury. Isa yang panibagong record high. Mas mataas ito ng 0.41% kumpara noong Marso, mga kababayan.
Grabe naman ito. Isa yang panibagong record high daw, mga kababayan. Grabe na. Saan na pupunta yung mga inuutang natin, mga kababayan? Mr. President, wala kami nakikita mga project ho ninyo. Saan ho ba napupunta yung inuutang ninyo? At kami ho magbabayad dyan, Mr. President. Ayuda, ayuda, ayuda. Itigil nyo ho yung ayuda. Hayaan nyo pong maghanap buhay ang mga taong tamad. Lalo nyo lang ginagawang tamad Hindi nga tayo sigurado kung yung 5,000 natatanggap ng mga tao na yan, napupunta talaga sa hapagkainan. Baka naman si nanay, si tatay, lasenggo, lasengga, ayan, gato ganyan, naglalaro ng scatter, baka gumagamit pa ng pulburon. Nagagamit sa hindi maganda yung ayudang ipinamimigay ho ninyo. Trabaho po ang kailangan ng tao, hindi ho ayuda, Mr. President. Hindi ho namin kayo pinabatikos, humihingi pa nga kami ng tulong sa inyo. Trabaho po ang ibigay ninyo sa tao, hindi po ayuda. Yan po ang importante. Okay, dagdag ko pa ito isa, mga kababayan, maganda rin to Ito nako, mas kawawa ho ito. Grabe ho ito, mga kababayan. Mas maraming kawawa ho nito ng mga kababayan natin. Ayan The Philippines unemployment rate continued to edge up in April, mga kababayan. Tumaas ang utang. Tumaas din po yung mga walang trabaho nating mga kababayan. Coming in at 4.1% from 3.9% in March, mga kababayan. This translates to 2.6 million jobless Filipino. The underemployment rate also climbed to 14.6% in April from 13.4% in March. Kita nyo na, mga kababayan. Hindi na ho ito biro. Yung ganito karami pong walang trabaho sa ating bansa. Ang iba ho dito, kung babae, desperada sa buhay. Halimbawa, wala nang pagkukunan talaga. Pwede pong magbenta na lang ng kanyang katawan para mayroong maitustos sa pag-aaral ng kanyang anak, pang-araw-araw na pangangailangan nila. Kapag kalalaki naman, kung medyo may konting saltik ang utak, pwedeng paging snatcher, sa kalsada, mag-hold up. O kung matino naman, syempre maghahanap ng trabaho. Yan problema nga. Dumadami ho ang walang trabaho. Bakit? Kasi wala pong mahanap na trabaho yung ating mga kababayan. At baka isa dyan, etong mga ayuda, mga kababayan, na ginagawa ng gobyerno, umaasa na dyan yung ating mga kababayan. Ito po sa bagong balita, hindi ko na lamang po babasahin, sasabihin ko na lang po sa inyo, pumasa na po sa pangatlong reading sa Kamara, mga kababayan, ang AIX. Permanente na ho ito, mga kababayan. Isa pa yan. Permanente na ang AIX, hindi na ho mawawala yan. Yan ho. Gagamitin na naman yan, yung AIX na yan, itong mga politiko na ganid sa kapangyarihan para manalo sa kanilang tinatakbuhang posisyon sa gobyerno para manalo, gagamit itong AIX. Di ba? May pera pa, hindi natin alam kung isasagad ang bigay, baka may tariya, may bawas. Halimbawa, 5,000, 2,000 kanya, 3,000 pamimigay. Tapos maaalala pa siya ng tao pagdating ng halalan, iboboto pa siya. Kasama ang palad, manalo pa. Pwede ho itong gamitin ng mga mapagsamantalang politiko, mga kababayan. Grabe. Napakaraming problema sa ating bansa, pero inuuna ho nila ang walang katuturang impeachment kay Inday Sara. Kasi maraming natatakot na baka pag siya nanalo sa 2028,
majejeta ho yung kanilang bulsa, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Ano ho sa palagay ninyo? Tama o mali? Hanggang dito lang. Maraming salamat.